Sa gitna po naman ng patuloy na operasyon ng militar kontra Abu Sayyaf, malaking dagok daw sa mga bandido sa Sulu ang impormasyong napatay o kay sugatan sa airstrike ang leader nilang si Isnilon Hapilon. Balitang hatid ni JP Soriano. I ordered his bombing of the house 1 month, 2 months ago. So I suppose baka talagang patay na. Ito ang sinabi ni Pangulong Duterte nitong Lunes. Posible raw na patay na ang leader ng criminal group na Abu Sayyaf at sinasabing representative ng ISIS sa Pilipinas na si Isnilon Hapilon. Resulta raw ito ng iniutos ng Pangulong military airstrike sa isang lugar sa isang liblib na barangay sa Lanao del Sur kung saan ayon sa Westmincom ay kinukup na siya ng Maute Group na isa pang terrorist group na sinasabing may allegiance sa ISIS. Nauna nang sinabi ng militar kamakailan na nagtamo ng malalang sugat si Hapilon matapos ang isang airstrike sa butig nitong Enero. Pero sabi ng 1st Infantry Division sa Lanao del Sur sa Westmincom, hindi pa rin sila tiyak kung talagang patay na si Isnilon Hapilon. With the pronouncement po ni President Duterte, kailangan din po namin i-verify yung report na yon. Sana nga patay na siya. Yun yung pinagdarasal din natin lahat. Ayon sa mga source ng GMA News sa AFP sa Sulu, sa posibleng pagkasugat ni Isnilon Hapilon, apektado rin ang galaw ng dalawang sub-leaders ng Abu Sayyaf na nakabase sa Sulu na sina Abu Rami o Muhammad Askali Sawadjaan. Ayon sa source sa militar, mga followers o tagasunod sila ni Hapilon at bahagi ng grupo ni Radulan Sahiron na hindi pa raw full bloom sa Sulu. Hawak daw ng mga grupong ito ang mga natitirang hostages ng Abu Sayyaf kabilang ang ilang Indonesian at Vietnamese hostages na posibleng pinaghihiwa-hiwalay na ng ASG para hindi madaling matunton. Dahil dito nagpapatuloy ang rescue operations ng militar sa mga kidnap victim ng Abu Sayyaf. Dahilan para magkaroon na naman ng engkwentro sa pagitan ng militar at ASG sa May Talipaw, Sulu. 4 na sundalo ang nasugatan sa palitan ng putok at isang miyembro ng Abu Sayyaf ang sinasabing napatay. Ang mga sugutang sundalo ang ilan lang sa mga dadalawin ni Pangulong Duterte sa kanyang nakatakdang pagbisita sa kampo ng militar sa Jolo, Sulu ngayong araw. Nauna nang ipinag-utos ng Pangulo na hindi niya papayagang lumaganap sa bansa ang terorismo at droga. JP Soriano, GMA News.